Ate. May pagtsikahan muna ako sa mga Pinoy na taga dito sa Hong Kong. Attorney Tam, dito na naman tayo. Second day namin ngayon dito sa Hong Kong, pero last day namin dito sa Chimchachoy. Lilipat na kami mag-ano dun sa may Mickey Mouse Disneyland. Pupunta kami ngayon dun. Anyway, speaking of last day, dito kaya ako sa Eskinita dito. Mamaya na. Mamaya na ako sa may Eskinita dito. Muna ako sa main road. Baka baka may mga multo ron Kaya kumain kami dyan kagabi. Dito. Aga pa lang, may mga nakapila doon. Sarap kasi dyan Ay, grabe. Haba ng pila. Yan. Buti kagabi, nakapang-dinner na kami dyan. Anyway, yun nga. Speaking of last day, may nagtanong sa akin, Attorney, ang promulgation ba ay last hearing na din? Dapat last hearing na yan. Pero depende pa rin sa mga mangyayari. Sa mga vlog ko, di ba, kung napanood nyo yung vlog natin na Judgment Day, old school na vlog na yan Pagkatapos nung lahat ng mga arraignment, pre-trial, tapos nag-trial, di ba? Last hearing na dapat ang promulgation. Right? Anong oras ba? 9:30 na, pero yung mga sa kanila, sarado pa. Napansin namin kahapon, ang bukas ng mga establishment sa kanila, yung mga mall, pasado 11 o'clock na. Hindi sila nagbubukas dito ng tulad natin dyan ng mga alas 8, alas 9, yung mga tindahan bukas na, alas 6, alas 7. Dito, konti lang yung mga nagbubukas ng ganun kaaga. Normally, ang mga tindahan sa kanila, mga alas 10, alas 8 nagbubukas. At ang promulgation of judgment, last na yon. General rule, last na hearing na yon. Tandaan ninyo na ang promulgation, sa criminal case lang wala sa civil case. Walang promulgation sa civil case. Okay? Para hindi maging last ang promulgation of judgment. Anong exception dyan? Minsan, hindi pa nagiging last hearing yung promulgation. Pag halimbawa, may nag-apply ng probation, yung accused nag-apply ng probation. Ayan Normal na nangyayari yan sa mga criminal cases na pag convicted si accused, remedy niya yan. Pag qualified hindi lahat ng kaso pwedeng mag-probation ng akusado pagka convicted siya. Okay? Pag qualified lang, pagpasok. Panoorin nyo na lang yung vlog na probation. Pero sinasabi natin, pag nag-apply ng probation si akusado, sineset pa ng hearing yun. Madalas, si accused, pinapatawag pa siya ng korte, nag-hearing pa. Na-experience ko na yan, pagka nag-a-apply kami ng probation, nag-hearing pa kami. May tinatawag dyan na minsan na monitoring, okay? O kaya, probation hearing. Ibig sabihin, papatawag lang ni judge, kamusta, nag-apply ka na ba? Nakapag sumunod-sunod ka na ba sa mga kautusan ng korte, tsaka ng probation officer? O minsan, sasabihin na ni judge kung kung granted or denied ang application for probation mo. So, isang isang testamento yan. Nakabutas testamento. Pero malinis. Walang laga. Isang example yan na kahit na nag-promulgation na, hindi pa rin yun yung last hearing. Tamid na ako. Stricto dito, yan. May mga sign yan. Mga tao dito, sumusunod sa pagtawid, sa mga tawiran. Kahit mga Pinoy, sumusunod. Ayun nga, isang example yan na kahit na nag-promulgation na, hindi pa rin yun yung last hearing. Kasi, pagka meron pa mga motion, may mga application for probation. Ayan, kita mo, nagkakaroon pa na ng hearing. Diyan kami, sa sa hotel na yan. Pero lakad-lakad muna ako dito sa mga kalye-kalye. Sarap malamig. December kasi ngayon, papasko na. Napanood nyo ba yung Rush Hour? 2. Yan, dito naglaban sila Jackie Chan. Diyan, sa mga kahoy-kahoy na yan. Daming tao dito sa street na to. Sa kabila. Dito, tingnan nyo yung mga sasakyan dito. Nakakapag-park sila. Sa mga side street. Ayan. Nakita ko yung isa kahapon na nag-park dito. Dito, nag-ano siya dyan, QR siya dyan. So may pay parking.
Pero at least disiplinado. Tsaka yung mga sasakyan nila dito, gaganda. Isa pang example ng instances na hindi pa last day yung promulgation. Halimbawa, may motion for reconsideration. Halimbawa, nag-MRC accused dun sa desisyon sa kanya, convicted siya. Pag nag-MR, ibig sabihin, motion for reconsideration, panoorin nyo na lang yan. Sa rules kasi, ang mga motion dapat sineset for hearing yan, hindi hearing yan. Meron lang mga bagong guidelines ngayon tsaka mga rules na pagka hindi naman masyadong importante or hindi masyadong litigious yung motion, kahit hindi mo na iset for hearing. Pero kung halimbawang sa promulgation, ano yun? Ibig sabihin, mabigat yung issue na yun kasi nagkaroon ng desisyon ng korte, halimbawa, convicted si accused, mag-MR si accused, mag-motion for reconsideration si accused dun sa desisyon sa kanya. Dahil convicted siya, sasabihin niya, mali ka, Your Honor, mali ang desisyon mo. Dapat acquitted ako. Yun, syempre, motion yun for reconsideration. Ang sasabihin niya, Your Honor, pa-reconsider itong desisyon mo, tingnan mo maigi, mukhang nagkamali ka. O, pag ganyan, sineset for hearing yan, yung motion mo. O, di magkakaroon na naman ng hearing, papatawag na naman yung mga parties. Minsan may mga ganyan. Papatawag si accused dahil may motion siya, ipapatawag din yung private complainant. Maghihiring muna dahil dun sa motion for reconsideration. Minsan nangyayari yung mga ganyan. Pero may mga instances din naman na hindi na ipapatawag. Pero nangyayari na after ng promulgation, nagkakaroon pa rin ng hearing. Oh, yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi pa last hearing yung naging promulgation. General rule, pag nag-promulgation na, tapos na. Ayan. Pwede tumawid kasi naka-berde. Tumawid ako dyan. Yun nga, may mga instances kasi na kahit promulgation, hindi pa rin yun yung last hearing. Ayun lang yung sinasabi natin. Attorney, paano kung nag-a-appeal? Convicted yung accused, nag-appeal siya dun sa desisyon sa kanya after nung MR. O kaya minsan kasi, pag convicted si accused, lalo na pagka mabibigat yung mga cases, pag mga nasa RTC, minsan hindi na nag-MR, diretsong appeal na. Attorney, pag nag-appeal ba, mag-hearing pa kami sa mas mataas na korte. Ayan. Hindi na kami nag-hearing. Ako man yung nag-appeal o kaya yung kalaban ko man yung nag-appeal, hindi na kami nag-hearing pa. Kumari, from MTC yung court, iakyat sa RTC. Ako yung nag-akyat. O kaya yung kalaban ko yung nag-akyat. Nag-apila siya. Hindi na kami nag-hearing doon sa higher court. Kung MTC kami nanggaling, tapos nag-apila siya sa RTC, sa experience ko, hindi na wala ng hearing. Ano nangyayari, attorney, pag mga apil-apil? Papel-papel na lang. Yung mga yung mga appeal brief na lang, appeal memorandum. Hindi yung brief na sinusuot natin dito na brief na ganyan. Hindi yan. Yung papel, memorandum, yung discussion mo na bakit mali yung court, ganyan. Ako naman, sasagot din ako, brief din, hindi ako magpapasa ng sarili kong brief din, hindi ganun. Ibig sabihin, yung memorandum ko naman na bakit tama si judge sa desisyon niya at bakit mali yung sinasabi nung nag-aapila. Pag yung kalaban ko yung nag-aapila, syempre, pagtatanggol ko yung desisyon nung korte dahil pabor sa akin, di ba? Ganun yun. Pero ibig sabihin, wala nang wala nang mga hearing. Sa experience ko, ayun na naman, pag magpapark kayo, ito yung magpapark sila. Ang ganda ng dito, mga street parking nila, maayos, malinis. Anyway, noong nasa law firm pa ako, meron kami mga cases doon na umaakit ng Court of Appeals, umaakit ng Supreme Court. Noong nasa law firm pa ako, matagal ako, 7 years ako sa law firm namin dati. Hindi ako naka-experience doon na nag-hearing pa kami ako, personally, hindi ako nakaranas doon na nag-attend ako ng hearing sa Court of Appeals o kaya sa Supreme Court. Yan nagiging honest lang ako sa inyo. So, pag nag-promulgation sa lower court, ibig sabihin kung saan nanggaling yung kaso nyo, court of origin, kung sa MTC man yan o kaya sa RTC, pag nagkaroon na ng promulgation doon, ako, in my experience, pag umakyat yung kaso hanggang sa pinakadulo, hanggang sa Supreme Court, ako personally, hindi na ako nakaranas ng ng hearing pa doon. Ang naging last hearing na is yung promulgation of judgment.
Doon sa lower court, kung saan nanggaling yung kaso, kung saan tayo nag-hearing, kung saan tayo nag-trial, kung saan tayo nagpresenta ng mga ebidensya. Eto, yung ano pa, di ba, yung example mo kanina, yung probation. Pag nag-probation, last na yun, definitely. Kasi, tapos na yung kaso talaga, wala nang nag-apila eh. Paano naman kung ang nag-apila is yung complainant? Halimbawa, acquitted. Acquitted si... lamig. Accused. May naranasan ako na yung mga kliyente ko sa RTC, acquitted sila. Nag-appeal yung yung kalaban ko. Sabi niya mali daw yung acquittal, yung desisyon. Actually, di ba sinasabi ko nga sa judgment sa MR, pagka na-acquit ang accused, tapos na yon, huli na yon. Right? Bibihira yung ine-entertain pa, may nag-aapila pa doon sa acquittal. Ganon din, hindi na kami hearing pa doon. Puro mga puro mga papel-papel na lang din yung ginawa namin doon, mga final namin. So nag-appeal yung complainant, hindi na kami nag-hearing noon sa RTC, hindi na kami pinatawag ni judge. Tapos inakyat nila sa Court of Appeals eh. Papel-papel na lang din, nagpasa na lang din kami ng papel namin. So wala nang hearing talaga. Promulgation na yung huling hearing namin. So I hope na malinaw sa inyo Tsamba-tsamba lang yung nagkakaroon man ng mga extra hearing after ng promulgation. So salamat po sa pakikinig I hope may natutunan po kayo sa vlog natin ngayon. Babalik na ako sa hotel namin kasi maya't maya mag-check out na kami. Okay? God bless! Ciao!